Alam mo bang hindi alak, hindi yosi, o soft drinks ang sumisira sa katawan mo, kundi itong 5 pampalasa na to na ginagamit mo sa pagluluto. Once again, I'm Doc Alvin. I'm a board certified specialist, and for today, pag-uusapan natin yung mga ingredients na hinahalo mo sa pagluluto mo pero dahang-dahang sinisira ang bato mo. Kadalasan po, palaging nasisisi, soft drinks, alak, yosi. Pero ako po personally, may mga pasyente po ako. Bata sila, wala silang kahit anong bisyo. Hindi naninigarilyo, hindi iminom ng milk tea, pero nasisira pa rin yung bato nila. So for this video, pag-uusapan natin isa-isa yung mga pampalasa na hinahalo mo sa mga pagkain mo na dahan-dahang sumisira sa iyong katawan. So first, pag-usapan muna natin, bakit nga ba nasisira ang kidneys? Of course, meron talagang kinalaman yung pag-yosi, tsaka pag-inom ng soft drinks, alak, lahat ng bisyo. Talagang nakakatulong yan para bumilis yung pagkasira ng kidney mo. Pero may mga simpleng habits kasi tayo, lalo na sa pagluluto, na baka hindi natin napapansin, nakakasira din pala ng kidneys. So, ang bato po kasi natin, parang filter po yan. So, imagine niyo ang trabaho talaga niya is sumasala siya ng dugo natin. So, yung dugo natin, maraming mga halong toxin yan. Of course, nakakalanghap tayo ng pollution, nakakakain tayo minsan ng street foods, at ang trabaho ng kidneys, tanggalin yung mga toxin sa dugo natin. So, imagine niyo po yung filter ng water, ng tubig sa bahay natin. Para malinis yung mainom natin, yung kidneys, siya yung parang filter. At dahil medyo maselan yung trabaho ng kidney sa katawan natin, medyo marami pong blood vessels yan or mga ugat. At kung meron kang diabetes at high blood, very prone po itong mga blood vessels na to sa kidney mo na masira. At pag nasira po yung mga vessels na yan, hindi na po gagana yung filter ng kidney mo. Imagine niyo po yung lababo na laging natatapunan ng mantika or kahit anong mga tira-tirang pagkain. Pag nabarahan po yun, hindi nalulubog yung tubig sa lababo. Ganon din po yung nangyayari sa kidneys natin. Hindi na siya nakakapag-filter na maayos, naiipon po yung tubig or yung dugo sa katawan natin. Bababa ngayon yung dami ng ihi mo. Kaya naman sa mga pasyenteng may CKD or nakadialysis, halos hindi na sila umiihi. Kanina po nabanggit ko na may mga personal encounters po ako sa mga patients ko na talagang walang bisyo sila. Bata, 25 years old. Talagang walang yosi, alak, never. Pero meron silang paulit-ulit na hinahalo sa pagkain nila. Pangalanan na lang natin siyang si Alex. So si Alex po, ang kwento niya sa akin, araw-araw siyang may dala na gantong condiments. Pampalasa. Kahit nasa birthday party, kahit nagta-travel siya sa ibang bansa, baon-baon niya to. Hindi kumpleto yung pagkain niya kapag hindi siya nagpapatak nito. At dahil nga doon, kahit wala siyang bisyo, ito yung parang sinisisi kong dahilan kung bakit nasira yung kidney niya. Ngayon baka tanungin niyo ako, Dok, anong kinalaman ng mga pampalasa? Karamihan po kasi sa mga gantong uri ng condiments, sobrang taas po ng asin. Ang tendency po kasi pag mataas yung salt na nakakain natin, ang salt po kasi humahatak po yan ng tubig. Kung nasan yung asin, doon pumupunta yung tubig. At ang resulta po niyan sa katawan natin, lalo na kung mataas ang BP mo, lalo pong tataas yung iyong BP. Kasi po, marami kang tubig sa katawan eh. Kaya naman kung hindi nababantayan yung BP mo, lalo na yung blood sugar mo, tapos malakas ka pa kumain ng mga maalat, asahan mong mas mabilis masisira ang iyong kidneys. Actually, according po sa WHO, ang limit po natin ng sodium per day is 2,000 mg lamang. Pero ang average po na pampalasa, bawat serving, 500 mg. Isang ganun pa lang yon. Paano ngayon kung nagluluto ka ng ulam, tapos hindi ka nakontento sa isang ganun? Yung 500 mg, pwede ka umabot ng 2,000 mg. At sa isang ulam mo pa lang yon. Lagpas ka na agad sa daily limit mo. Actually, ito pong si Alex, medyo malakas po siya kumain talaga ng gulay, tsaka ng prutas. Malakas siya uminom ng tubig. Kaya lang nagka-problema talaga siya sa mga pampalasa. So ito po yung mga top 5 condiments na dapat nyong iwasan pag nagluluto kayo. Unang-una, sikat na sikat, toyo at patis. Actually, hindi naman po yan bawal kasi yan po yung parang pinaka-common talaga sa ating mga Pinoy. Malinamnam talaga yan and talagang nakakadagdag siya ng flavor ng ulam. Kaya lang, ang problema po is nagiging habit natin na bawat subo, subo rin ng toyo. Bawat subo sa bibig, dot-dot din ng patis. Eh habang niluluto mo nyo na po yung ulam, naglagay ka na dyan ng toyo at patis. So hindi natin napapansin, unknowingly, napaparami po yung pagkain natin ng toyo at patis. Alam niyo po ba na isang kutsara po ng toyo o patis ay umabot po yan ng 1,500 mg. So, kung gumawa ka ng sausawan mo, tas isang kutsara lang yun, tas naubos mo yun, hindi mo napapansin, malapit ka na lumagpas sa daily limit mo agad. So, kung nagiging habit niyo po to sa pagkain nyo, dahan-dahan, gradual, tumataas po yung asin or sodium sa katawan nyo, pwedeng after 3 to 4 months, magugulat ka, mataas na yung BP mo, may pumipintig na sa batok mo. Pero actually, itong toyo at patis, ito yung
pinaka hindi delikado dito sa listahan na to kasi common na common yan and very minimal po yung chemicals. Itong susunod, ito yung medyo notorious kasi mayaman to sa iba't ibang chemicals. Ito po yung mga liquid seasoning. Ito po yung nangyari kay Alex. Dala-dala niya kahit saan siya magpunta, kahit sa kasal, birthday, kahit nagbabakasyon, meron siyang baon sa maleta niya. Ang nangyari, hindi niya napapansin kasi po bawat patak po nito, akala natin onti lang yan. Meron kasing parang parang namamask siya ng volume. So akala natin isang patak lang, ay onting lang to, onting asin lang. Pero sobrang concentrated po kasi ng salt nito. Also another problem po sa mga liquid seasoning, since liquid siya, madali po siyang ma-overuse. And pag minanufacture po ito, kailangan to ng maraming preservatives. Since kailangan siya ma-preserve, marami po siyang halong chemicals. So isa-isa natin yung mga ingredients. Of course, may water, iodized salt, sugar, flavor enhancers. Ito, kakaiba, disodium guanylate, vegetable oil, citric acid, caramel color, may mga food coloring, may mga preservatives, may mga potassium sorbate. So, ang posible pong nangyari kay Alex, nagkaroon siya ng microdosing. Ibig sabihin nun, paunti-unti, micro, maliliit, pero naiipon po sa katawan niya. And katagalan, siguro 6 months, 1 year, nag-develop siya ng CKD or sakit sa bato. Next na pampalasa, sikat na sikat sa mga tindahan, broth cubes. So itong broth cubes, hindi naman ito masama kasi kailangan talaga ito para lumasa, lalo na sa mga tinola, sa mga nilaga, sa mga masabaw. Pero ang problema po kasi dito, meron din tong illusion or parang invisible din yung effect niya. Kasi nga, since nasa sabaw siya, pwedeng hindi natin mapansin na maalat na pala yung niluluto natin. Kasi nga, yung sabaw, pag tinikman natin, di yan masyado maalat eh. Pero kapag kumakain ka na, gano'ng karaming sabaw yung nakakain mo. Also, yung mga broth cubes po kasi kapag hinahalo natin to sa ating mga lutuin, ang tendency, may broth cubes na, may asin pa, may toyo pa, mayroon pang patis. So, nag-a-add up po yung iba't ibang asin sa katawan mo. On average po, ang bawat gamit nito, nasa 500 to 1,500 mg of sodium yung pumapasok sa katawan natin. Next sa listahan, mga seasoning mix. Ang problema po dito, bukod sa marami itong sodium, meron din itong mga MSG. Yung MSG actually po, meron ako separate video sa MSG. Medyo mas okay sa akin yan kaysa sa mga asin. Pero syempre, balanse pa rin dapat. Hindi rin dapat sobrang daming MSG. Anyway, ang problema po dito, pag nagluluto tayo, tapos tinitikman natin yung luto natin, since malinamnam siya, parang napaparami palalo yung lagay natin. Nagiging hyperpalatable po yung ulam. So, since hyperpalatable siya, malinamnam, ay ang sarap. Dagdag pa ako, hindi natin nalalasan yung alat. Ang nalalasan natin yung linamnam. So, ang tendency, napaparami po yung ating lagay na hindi natin napapansin. And kapag luto na yung ulam, so kunyari luto na yung pakbet, since malinamnam siya, meron siyang seasoning mix, napaparami din yung ating kain. So, double whammy, marami ka ng salt sa katawan mo, marami ka pang calories na pinapasok sa katawan mo. And ang problema po dito, halos lahat pwede ito paggamitan, di ba? Kahit sa prito, pwede ito gamitin, lalo na sa masarsang pagkain. So, ang bawat sodium po nito is, sa isang ganon, 500 milligrams. Next, ito po, wala akong dalang sample, pero sikat na sikat din to sa ating mga Pinoy, bagoong. So, ito pong bagoong, of course, yung lasa niya, talagang lasang-lasa natin na maalat. So, ang bawat serving po nito, umaabot din po ng 1,500. So, kunyari, naka-isang kutsara ka, 1,500 agad yun. Sa isang ulam pa lang. Although, ito pong bagoong, since lasang-lasa natin yung alat niya, medyo mas less delikado siya kumpara po sa mga gantong seasoning mix. Kasi nga, pag mga seasoning mix na mamask po yung pagkaalat. Itong kay bagoong, pinaparamdam niya agad sa yung alat niya. So, kahit papano, nalalaman natin na napapasobra na yung alat ng pagkain natin. Pero again, itong bagoong, isa po to sa mga common din na pwedeng makasira sa bato mo. Kasi po, very concentrated to kahit napakaliit lang ang taas-taas ng sodium. Siyempre, ayaw naman natin maging malungkot yung ating buhay. Gusto natin masarap pag kumakain tayo. So, ito yung mga practical tips na pwede mong gawin para kahit papano ma-enjoy mo pa rin yung mga ganito na hindi nasisira or nasasakripisyo ang katawan mo. Unang-una po, gumamit kayo ng mga alternatives. Gamitin niyo po yung mga mas natural. Iwas po tayo sa mga merong chemical. Purong natural, walang halong chemical. So, gumamit po kayo ng kalamansi, gumamit po kayo ng suka, kasi lesser po yung chemicals na nandyan. Pwede po kayo gumamit ng toyo, tsaka patis, pero ontian nyo lang, kontrolado po dapat, intentional. Ang ibig sabihin ng intentional, alam nyo po, or aware kayo sa dami ng nilalagay nyo. Hindi yung patak lang ng patak, tas kain lang ng kain. Dapat intentional. Ang maganda rin po kung kalamansi yung gagamitin nyo, meron pa tong vitamin C. And siyempre, si vitamin C, antioxidant po yan. At pag sinabing antioxidant, nakakabawas po yan ng stress sa ating katawan. So,
mas healthy na yung sausawan mo, nababawasan pa yung stress sa katawan mo. Also, si suka, may mga ilang studies na nagsasabi na nakakatulong to na ma-regulate yung BP mo. Although, wag rin po sobra sa suka tsaka sa kalamansi kasi pwede pong magkaroon kayo ng hyperacidity. Baka naman mangasim kayo. So, syempre, dapat balanse pa rin. Iba pang alternative na pwede mong gamitin na very natural, syempre si sibuyas tsaka si bawang. Dikdikin nyo lang po mabuti at hiwain nyo lang po mabuti para lumabas yung aroma tsaka yung flavors niya. So, pwede mo gawin suka / kalamansi. Lagyan mo ng sobrang daming sibuyas. Lagyan mo ng onting bawang. Lagyan mo ng onting asin or toyo. Okay ka na. Also, pwede nyo rin pong gamitin si turmeric. So, si turmeric po, magandang pampalasa rin yan. And meron po kasi siyang tinatawag na curcumin. So, si curcumin, magandang antioxidant po yan para mapababa ang stress sa ating katawan. Next tip, portion control. So, sa kahit anong uri naman ng pagkain, dapat merong portion control. Ibig sabihin nito, kung dati nakakaisang platito ka, sabihin natin ng ganito, ang gawin mo, unti-unti mong bawasan. So, next week, gawin mong kalahating platito na lang. Gawin mong intentional. Dapat alam mo yung nilalagay mo sa katawan mo. Hanggang sa maging isang kutsara ka na lang. And then, paunti ng paunti, hanggang gradually, masanay ka na. Next, iwasan nyo po yung mag-layering. Ang ibig sabihin nito, ito, common mistake to sa pagluluto. So, naghalo na ako nito sa tinola. Naghalo na ako ng patis, tsaka ito, tsaka asin. So, naluto na yung tinola, gumawa pa ako ng sausawan na patis. May patis ka na nung nagluto ka, may patis ka pa habang kumakain. Nag-layering ka sa niluluto mo. Pwede ka naman magpatis habang kumakain ka, pero dapat wala nang patis habang nagluluto. So kung desidido ka nang magpapatis ka habang nagluluto, dapat yun na yun. Huwag ka nang magpapatis habang kumakain. Next, mag-ingat po tayo sa mga masabaw na ulam. So ito medyo na-overlook din natin. Since masabaw siya, hindi natin napapansin na yung alat niya hindi natin masyadong ramdam kasi nga diluted. Pero hindi mo napansin na ubos mo pala yung buong sabaw ng niluto mo. So, nakain mo rin lahat ng asin na nilagay mo. Common na common to sa mga tinola, nilaga, sa ramen, lalo na. At after ko malaman kung ano naging problema kay Alex, kasi nga initially wala siyang bisyo, malakas kumain ng gulay tsaka prutas, and nalaman namin nagdadala siya lagi nito, pinagbawalan, na control, and kahit meron ng damage yung kanyang kidneys, slowly recovering pa rin siya ngayon. And aside from that, ang ginagamit na lang niya is yung mga natural flavorings na lang para hindi masyadong bugbog yung kidney niya. So, kagaya ni Alex, pwede nyo pa rin pong enjoyin yung mga kinakain nyo. Huwag lang talagang sosobra. Hindi rin naman kailangan sobrang higpit para maging healthy ka kasi hindi rin healthy yun kasi ang dami mong limitations. Nakaka-stress yun tsaka nakakadagdag sa anxiety. Mahalaga lang po intentional and balance lahat tayo sa ating pinapasok sa ating katawan. Again, hindi lang po alcohol, hindi lang yosi, soft drinks, milk tea yung dapat binabantayan natin, kundi itong mga silent killers tulad nito. Pwede sila gamitin pero dapat minimal lang, balanse lang. At kung maayos mo to ng early, pagkapanood mo ng video na to, kinorek mo na lahat ng habits mo, mataas yung chance na makaiwas ka sa kahit anong uri ng sakit. So, diyan ko natatapusin ang video na to. Kung marami ka natutunan, please subscribe. Alam ko hindi ka pa nakasubscribe. At kung gusto mo malaman yung mga pwede mong gawin para bumagal ang pagtanda mo, ito yun. Once again, I'm Doc Alvin, signing out.